Hindi kapag huwag kang bibigay. Bibigay. Amen. Ang kayo ang matagasa sa pagtulog. Ulitin mo ang kapatid. Amen. Naglalay panalangin ang pagpusa at kinahanglan sa mga pagkampo, sa pagpusa at kinahanglan sa pagpagtas. Yan po yung kinabuhi, yan po yung panimalay. Yan po, isang pa ang pagsunod sa Diyos. Hindi alim ang magsunod sa Pinoon. Kung naging kiyasan, mga problema ng mga pagsulay, kinahanglan na pagpusa sa Pinoon. Lord, salamat po Diyos ang pagpuntahan. Lord, salamat for God. Kaya ito ang ating magkanamot na pagpilihan ng pasatan. Salamat for God sa mga pasan na nagkakaroon kung asla sa mga pasensya, kung asla sa tulong. Magulit man kami, Lord God, malinakugod sa tanang sitwasyon sa aming kinabuhi. Lord, salamat Lord God, ang mga pamilya, isang Lord God, ang mga kabataan, mga estudyante, ikaw yung Diyos, ang gawang nila. Hallelujah, Lord, salamat Lord God, na pagkakusan ang mga araw na pagtago. Lord, inong yung gabi kong alam sa pamilya. Tanang Lord Diyos, ang mga pasalamatan. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Pagpakan ng Panginoon. Thank you, Lord. Kumusta man ang women conference hapon? Kumusta mga kabataan? Hallelujah. Sa mga lalaki, last Thursday, kumusta man ang mga fellowship? Hallelujah. Dingdol kaayo ang mga yatuan. Sa taman na kuha ka ng iban. Kung nakato lang ito dito, basta ng ito tino kayo ang balas. Waisan ay pong bato. Hallelujah. Wana nga, yung katapat dindot, manggaya mga lagad sa Ginoo. Ingon nisod. Hallelujah. Amen. So, karong kaputagon, mag-isot tamo hitungod, following Jesus is a decision. Yung magkatapat ang pagsunod sa Diyos o sa kadesisyon. Thank you, Lord. Amen? Ang Kristohanon, dili kami ni may tungod na nakailaka kami si Kristo. O dito, sa ubang bukong bayan niya. Wala lang po sa kini, nag-isot, may tungod sa mga panalangin na akong nagawag di kanina. May tungod kini sa atong pag-desisyon na masunod sa Diyos. Bisa kung sa pa ang kahitan. Amen? If you are truly seeking to enter the kingdom of God, pilihan na magpabilin ka sa buluhaton sa Ginoo, bisan yung mahimo na kang dakot. If you are serious about entering the kingdom of God, pilihan na magpabilin ka sa buluhaton, pilihan na magpabilin ka sa pagsimba, bisan pa sa pagkain, bisan ang imong kahitan. Bisan yung napakyas ka, bisan yung nakasay kahigubos, bisan yung nakasay gayon na tingin mo masabta ang gibuhat sa Diyos, hindi ang mamusunod ka sa kagibuhan sa Diyos sa inyo. Amen? Following Jesus is a decision. Whenever you are tested, choose Jesus. Amen? Katapat, pilihan yung sinunod. When everything is against you, still choose to follow the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ingat katapat Jesus every day. In every situation, whatever circumstances life may bring, iliunin ako sa Kristo sa atong pagkakas. Ingat mo katapat, even when it hurts, don't let go of Jesus. Sa Luke 9:23, Jesus says, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang pag-inay sa kaugalingon, wala kini magsabot na dumti ang imong kaugalingon. Nagpasabot kini nga palipatan nimo ang gusto sa imong kaugalingon, aron piyon ang gusto sa Dios sa imong kinabuhi. Sakit siya. Inyong katapad, sakit siya. Pero muna siya ang pagsunod sa Diyos. Atong sakta. Maingon ang kalimutan. Follow your dreams. Karoon sa ingon ni Kristo.
Follow me. May mo nang kalimutan, unahan ako kaugalingon. Lingon si Diyos Kristo, i-deny ang iyong kaugalingon ang sunod ko. May mo nang kalimutan, ang taa ang mga butang ng mga oswald sa iyong kinabuhi. Sige lang si Kristo lingon, pagitaao na ang iyong halian si Diyos. Ang tanan ng mga butang na iyong ipangano di kadugang ng sa Palampakan ng Panginoon. Ngayon mo nang kalimutan, pag kinabuhi, nagawagong ka sa kanang tao. Pero ang ingon sige ng Kristo, pabilin sa pagkamabiluanon ka na kubisan ng tao, hindi ko dawat dito. Amen? Ang kalimutan, ingon, taling ka ako. Alam mo, makinong komportable ang mong ginabuhi dito sa lupa. Pero ang ginong, apan, ang ingon ng ginong sa Kristo, pasana ang imong cross o sunod ka. Following Jesus means that even when your heart is broken, your root is hard, your tears are full, pero kinahanglan yapon na masunod ka sa kabubukan sa Diyos sa Pilipinas. Palagpakan na kami. Take up your cross daily. Hindi mo katapagpasan na imong cross adlaw-adlaw. Sana imong cross adlaw-adlaw. Sa pagpasan sa cross, wala lamang nahisgot mahitungod sa atong mga problema. Nagpasabot kini sa atong pagsunod sa Diyos. Kinahanglan na atong isalikway atong kaugalingong kabubuton. Kung kini supak sa kabubuton sa Diyos. May ka nga, Lord, ang akong gusto mahitabo sa kong kinabuhi ng nani. Pero may ang Diyos, anak, dili ka na akong kabubuton. Pero sa lihain, isalikway ang imong kabubuton, aron sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos, inugipasa ng cross. You give up your own way to follow the way of Jesus. Hallelujah. Lord, hindi magdupunta kung may gusto. Pero kay ikaw ang akong Ginoo, akong tumanon ang iyong kabubuton. Lucas 9:23. Ito basaw, Lucas 9:23. Sige, kita tanan. Unya, ningon sa Jesus sa tanan. Kung may tao na buot musunod ka na ako, dili na palagpihon ang iyang kaugalingon. Kung dili, oy, musunod siya ka na ako, adlaw-adlaw bisan pakon, kamatayon ang iyang dalatan. Oy, hindi mo katapat, di tiaw ang pagsunod sa Diyos. Bisan pa kung kamatayon ang iyang dangaan, musunod gihapon siya sa Diyos. Sa tinuod ka na, layo na yun kayo kainin atong mga nagian. Kani mga kasingitay nato sa pagsunod sa Diyos, layo na kayo kaya din. Dagom lang kami, ay salamat, walay babis tagi. Murag sakit ang akong ulo. Tagaan ko siya murag tambal para murag ngayon. Kung saan na lang kung ang pagsunod sa Diyos moabot sa punto na imong kinabuhi mismo ang mahimong kapalit. Hello? Sa iyong tanaw, makaagwag na kata sa pagsunod sa Diyos, bisan kung kamatayon ng akong katubangon. Murag namingon. Kung naluya tatungkol sa gamay na nawala, di ka na ko, unsa pa kaya kung ang atong kinabuhi ang mawala. Unsa pa kaya kung ang nahitabo na pinasa katapusan ka, sakiton ka, presuhon ka. Pakyon pa gani ang pipila, kung karon pa lang, naluya na ka sa pagkasunod sa Diyos. Hello? Mga bitaw na si Kristo na ingon, kung may tao na po musunod ka na kung musunod siya, adlaw-adlaw, bisan. Kamatay ng pangin ng natal. 2 Timothy 3:12. Tataran, 2 Timothy 3:12. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 2 Timothy 3:12. Okay, sige kita tanan.
Kung ang early Christians gani, kani ato nakasinapin ng grabe kaayo nga mga pagtulay. Gibato, gipriso, ang panggipatay. Ayaw na kaayo. Ayaw na nga mabatuhan ka pa na makakita ko na sa ito kinabuhi. Kung isakit sila, kahit kung silang pagsunod sa Diyos, kita usap nagsunod sa Diyos. Nagwali sila gipriso. Nagwali sila gibato. Try na ko nagwali nga ito sa Israel. Tanawa sa YouTube, ang tanang nga nagwali, may itong Panginoon sa Kristo, ginuwaan. Bata pa mo na nanuwa. Napay gipunanan ko ba? Pero hindi wala na punan mo. Pero wala akong salina. Mateo 10:22. Sa Mateo 10:22. Di ba tanan kung basahan? Mateo 10:22. Okay, di ba tanan? Sa inyon, dugtan ka mo. Sa tanan tungod kay kamo, ako mga Nonan. apan ang magpadayon sa pagsunod ka na po hangtod sa katapusan. Mao ang Aluwas! wow. Mao na nga inyong pagkapalpas anong din nato ang cross kay adlaw. Amen! Ang sunod kay Ginoong Hesukristo, ang mo, di lang ko di usa ka higayon nga desisyon nga imong buhat kay ato. Desisyon kini adlaw-adlaw. Kinahanglan adlaw-adlaw ta masunod sa Dios. Bisan di komportable ang hintang. Bisan kapoy ang lawas. Bisan adunay mawala. Bisan pa kani ang atong kaugaling gusto atong isakripisyo alang sa Dios. Hallelujah. Every day we must deny ourselves and choose to obey God. Hallelujah. Every morning there is a cross to carry. Every day there is a self to deny. Every day there is a decision to follow the Lord Jesus Christ in your life. Gusto na ko nga inyong masabtan. Kung ang imong pagsunod sa Diyos, wala mo bago sa imong prioridad. Kung ang imong pagsunod sa Diyos, wala mo bago sa imong pagpakasala. Kay hantod karon nagahimog gyapon kang sala. Kung ang imong pagsunod sa Diyos, wala mo pupos o mo bago sa imong kinabuhi. Susiha kung isip sa na ang imong gisunod. Kaya kung tinuod ka, masunod ka sa Panginoon sa Kristo, ako na kikabukuhan sa iyo. Amen! Ako na kikatugyan! Ako na kikapasan sa krus. Hallelujah. Mangutana ko, what Jesus is like? How would you describe Him? Kung sa mga pulong aron mag-describe nato ang karakter ni Jesus. Righteous. Holy. Mahigugmaon. Graceful. Humble. Paselon! Malungo. Pero matod pa sa akong ibasa sa Matthew 10:34, ayaw ka mo pag-una-una kami niya ako sa kalimutan aron mahimong maayo ang relasyon sa usap-usap. Niya ako aron nagkakubot sila. Usapay pasabot niya ni. Niya siya aron makaguliyan o makagubot. Sabi na ang sulod sa akong panimalay. Pagdingon. Matod pa sa kulong ayaw pag-una-una kanyani ako sa kalimutan aron mahimong maayo ang relasyon sa usap-usap. Ani ako aron magkagubot sila paminaw mo. Ang kalimutanon mao ni ang mga tao nag-influensyahan, ikamhan o nagkinabuhi. Sumala sa puso sa kalimutan. Ang espirituhanon mo sa kanyang tao nga gigamhan sa palang espiritu o nagkinabuhi sa kabubuton sa Diyos. O so tiyan mo, pili kayo magkasinabot ang kalibutanon ngadto sa espirituhanon. Kung pilion mo sa Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi, ayaw na katingala. Kung aduna na yung mga tao na maglagot mo. Labi na ito mga tao na wala kasunod sa Diyos. Alam ka.
Dili yun ang masabtan sa kalibutan ang kinabit sa tao nga espirituhan. Basahan nato. Dili sa 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4 verse 4. Okay, kita tanan dili sila buto sa mayong balita tungod kay ang ilang mga hunahuna gibutaan ni Satanas kamo ang nagpaka-Diyos kini kalibutan. Gibutaan niya sila aron dili nila makita kahayag sa mayong balita bahin sa kahog ni Kristo. Siya ka mao gayud ang hulag buhay sa Dios. Ato ang gibutahan sa yawa ang mata sa tao aron dili niya makita o dili niya masabtan ang kamatuoran na nasa pulong sa Dios. Siguro na yung mga pipila nato diri na nakasinak na. Ito mga ganito nga wala pa sa Ginoo. Normal lang kayo na ito, buhaton ang pagpakasala, ang bisyo, ang sugal. Gano'n na kayo. Sa una, 20 ang tao, 5-5. Karoon, siyupilta na. At kung sa kapatagan, sa gato, shoot pa yun. Mura gano'n na! Hindi ko rin mga inuman. Ba, mas kung gano'n mo yung nakikailan tapos, biya ko, lahit na. Amen? Amen. Kumusta man ang inuhan pagsunod sa Diyos? Parang na nagyapon na ni Anto karon? Ha? Wala ba'y kalahinan? Kung nai-reunion, naay tawag nga kaning birthday, naay-party, magkita makaigagawan. Tapos, naay mga inunta. Aron nga, dili may bantan niya Kristohanon. Aron dili sila masukot nato. Aron malipay sila sa itong kinabuhi. Hala ko nga. Mahadlok magbago, basin masuko atong higala. Mahadlok magbago, basin masuko atong pamilya. Aron dili magpahin-bahin ang pamilya, aron walay. Higala nga mo, sa mulay no, musimpat niya po. Pero, nagabuhat sa mga butang, pisan, dili maayo sa mata sa Diyos. Marang imingaw. Mauna ka sa Ginoong Jesucristo, mingon ni Anya ako sa kalibutan, aron, magkagubot ka mo. Aminaw mo, dili siya mutugod na musunod mo sa gusto sa uban, na pisan, dili maayo sa mata sa Diyos. Ato ba misaptan ang ulo sa Ginoo? Inong katapad, inahanglang bitang mo desisyon. Ha? Kung musunod ka sa Diyos, pilihan ang gusto. Dili ang gusto sa iyong higala, dili ang gusto sa iyong pamilya. Muna ko sahay, ang pagsunod kang Ginoong Jesucristo, pamati mo, maghatag kalinaw sa itong kasing-kasing pero muhatag o tension nito sa ato ang mga kauban. Papiliyon ka sa Jesus o ang relasyon sa uban, pamili. Maupitaw nga dalaa ang iyong pamilya nagto sa puluhaton sa Diyos aron masabtan ka sa iyong pagpangalagan sa Ginoo. Kaya kung dili mo na sila madala sa puluhaton sa Ginoo, magsigid yung supak adlaw-adlaw anak. Amen? Hallelujah. Kumusta si Brother Billy? Okay. Atong angkot no. Thank you Lord. Hallelujah. Amen. Thank you Lord. Mangutan ako, kung sa imong pagsunod sa Diyos, kung ato na'y kapalit, relasyon, bahandi, kung sa may inuhang piliyon. Kung ato na'y kapalit, mong comfort, bisan pa ang inuhang reputasyon, kinsaman ang imong piliyon. No! Marang niningaw naman. Ha? Nakapagsiguro nila ito mahagis, mong tanaw. Dito kayo na muna. Paminaw mo ha, paminaw mo. Kung piliyon galing ninyo ang Diyos,
kaysa pahanli. So, tiyan ka mo sa tinaon, dagat ang mga tao na hindi magsabot mo. Dagat ang mga tao na masukong nagpasagad na ka o desisyon, hindi desisyonan nga. Imo gipilit nga sa ambulato sa Ginoo kaysa pagabot sa mga bahanli. Amen? Kung imo piliton ang ambulato sa Diyos kaysa gusto sa mga pamilya kay tagsarabalyaon ka mag-adto sa laing lugar para may mga gatherings. Pero imo gipilit ang pagsimba, pagsangyaw sa mga kadalanan na yung mga pamilya na masuko inyo. Ato ba nasaktan? Daghan mo ingon nga wala naman ni magrespeto siya pamilya. Pero kinahanglan yun ang matagpo sa piliin yun ang Diyos sa atong gabi. Ato palagpakan ang Ginoo. Nangutan ako. Naana ba'y nasuko ninyo sa inyong pagsunod sa Diyos? Ha? Kaya kung wala, mangutan ako ano kaya? Sumod ng kami ka sa pagpamuha. Kung tiyan pa mo sa Pinoon, ano naging kaaway na masuko. Kung walay nasuko, hindi mo nga nagsunod mo sa Diyos, ampot kung sa'y imong gibuhat na walay nasuko ninyo. Pero kung magsukod na gamit ka, ihat na magsugod po ang humpati sa imong pagsunod sa Diyos. Pero usa ka butang na gusto na ko ninyo may nungduman, pili agad kanunay ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen? Hallelujah! Makayot ang nangibay! Mianhin ako aron, makibatok ang mga anak na lalaki silang mga amahan, ang mga anak na babae silang mga inahan, ang mga umagat na babae silang mga ugangan na babae. Oy, pamina mo. Kung dili natin may masaktan, makurat kanto sa mensahe sa Diyos. No? Kaya pagsunod na to sa Ginoo, kinahanglan ang desisyon mo, katapat kinahanglan ka ng desisyon. Dili pwede nga neutral ka lang sa Ginoo. Eh katapat, dili pwede nga neutral ka lang. Ato na ragiduhang kadalan. Yung katapat, ato na ragiduhang kadalan. Ang dapat kadalan na paingon dito sa kalagagan, ato na po'y secret kadalan. Paingon sa kinabuhi. Kung sa may inyong piliyon, secret. Uy, secret. May lapad doon. Ayahay. Kung secret, iso tayo na. Uy, gabi na ako ba ng giang-giang sa mga nanghalaga sa Ginoo. Nagibiyahan sa pamilya kay Tumot. Ano pagi mo kayo secret na may lapad? Kaysa may ganahan mo atin sa secret. Ganahan mo atin sa secret. Ha? Daghan pa yung mga problema nila. Kaya mawagin pa mo. Daghan pa man! Dito kayo sa lapan. Huwag bawal. Kung gusto mo sa secret, at makalahutan mo sa inyong pagsunod makauban ang Diyos, ayaw mo magsireklamo sa inyong mga nagyan, kabalo ka kasipit na ang imong ipili. Kundi pa sa lumaki ang Diyos. Kaysa katapusan makauban nito siya sa mga katapusan. Amen? Ako nino. Matthew 7:13. Sunod ka mo sa masigpit na puntahan. Kay luag ang puntahan o lapad ang ganang padulong sa impyerno. O gaghan ang nag-aagi niya na. Ngadalan. Sa prakin sa Matthew 7, kapag masigpit ang puntahan o gisod ang dalan padulong sa kinabuhi nga walang katapusan, gamay lang ang nagasubay ni anak na dalan. Gamay na kaya nagasubay. Amen. Basta gamay ng katapat sa kanila sa nagasubay. Tanawa ang simba. Gamay na ang bangko, di na makuno, pero tanawa gay ako kay konserto. Bisan pa 2,000 ang bayad. Gamay ra ang dalan sa sigpit. Gamay ra ang pilit sa dalan. Hallelujah. Amen? Sa dihan na nakatuog ka sa Ebanghelyo sa Diyos, ayaw lang
pagpabilin na ipaminaw lang. Inahalang nga mo decision yung ka nga mo sunod sa Diyos. Inang katapan, inahalang mo decision yung ka nga mo sunod sa Diyos. Mao nga mo sa kapamilya na himong magkabahin-bahin, hindi tungod kay ang Diyos na tutlo sa pagkabahin-bahin. Kung dili ang usa midawat sa tulong sa Diyos, o ang usa misalikway sa tulong sa Diyos. Ang usa midawat sa kamatuoran, gagikan sa Diyos, ang kamatuoran nga iyang gidawat, mao ang resulta ang amiyang pamilya na suko niya. Daghan kayo mga kaila sa tinuod lang. Grabe at iyang nagyan. Sa diha nga may simba siya, sa white ay siya pag-ayon sa iyang kaugang ng pamilya. Ang pinakalaon lang yun, kaya gusunod siya siyang pamilya, wala pa rin sa pagpagalagan sa Diyos. Kaya nung niya, basta daw kapuya ang nalagad ka na magsiting away. Mauna ang ampulo sa Ginoo, nagpasidaan nato, napili na siya sa iyong Ginoo. Kung sa'yo gusto kang musunod sa Diyos, labi na nga makatugog ka sa pulong karong, lamig kayo musunod, Lord, akong ihatag, akong itugyan, akong kinabuhin. Pero kung sa simba, pag-abot sa balay, nakalimot, wala na makaila sa Diyos. Makailan ako sa sunod Domingo ko. Hallelujah. Ang paghinugma sa amahan, sa inahan, anak, ubal pa, dili mahimong mas labaw pa kaysa atong paghinugma sa Diyos. Amen? Dili pasabot na dili natin ibugmaw na itong pamilya. Pasabot sa scripture na bisan pa pinakasuod kayo na ito nga relasyon. Kinahanglan, mas labaw din ako ang relasyon sa Ginoo. Palapakan ako ang Ginoo. Hallelujah. Lucas 14:26. Kung may tao na gusto musunod ka nako, apan mas kimahal niya ang iyang mga ginikanan, asawa, mga anak, mga isulog, ang iya kaugalingon, kay kanako, dili siya mahimong akong tinukan. Grabe. Ayaw tugutin nga walay maayong relasyon, ayaw tugutin nga wala kay maayong relasyon sa imong pamilya. Pero mas ayaw tugutin nga mawala sa Ginoong Jesucristo aron lang musunod ka sa imong pamilya. Bahala ka kung biyaan ka, basta ayaw yung biya sa Ginoo. Thank you, Lord. Paginaw mo ha, dili tanan nga pagkabahin-bahin daotan. Adunay nga pagkabahin-bahin resulta sa away, sa imong pagdumot na dili mapinasayloon. Ato na po'y na at pagkabahin-bahin tungkol sa pagtuman nimo sa kamaturan. Amen? May piling ka masabtan sa imong pamilya, sa imong pagpangalagad, pero ayaw sila dugti, ayaw sila biyay. Iampo sila, higugmaa sila, pagrespeto nila. Pero kung bukna na galing ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, dili pwede nga musunod ka nila, kinahanglan mo sunod ka sa Ginoo. John 15:18, mingon pa kaya si Jesus kung gikasilagan ka mo sa mga tao sa kalibutan, ayaw ka mong katingala tungkol kay nahitalo ka mo na ako mao ang una nilang gikasilagan. Una nga kung musunod ka sa Ginoo, ayaw pa expect na walay masuko nimo. Ato ba nasabtan ang pulong sa Ginoo? Una nga maabot yun ang panahon nga dunay sitwasyon sa imong kinabuhi nga kinahanglan mo pili yun ito. Sabi na, kunaan imong higala, suot kayo nimo sa imong kasing-kasing. Mubiya nimo, kay kumudili ka na musunod sa ilang gusto. Kung sa may imong mata. Bisan ang imong pamilya nga suot kayo nimo, dili na mamansin mo kay kumud, dili ka na may makikuban sa ilang gusto kung sa may imong bahakon. Lord, sakit man, bungan man, pero kinahanglan magpabilin ko nimo, Lord, hangtod mabiya ko dito sa iyo. Palakpakan ako. Matthew 10:36, ang mahimong kaaway sa mga tao mo mismo ang sako sa ilang kaugalingong mga paghimalay. Kami na mo. Sa atong
pamilya, dito baya nato una nabati ang human. Dito nato una na sinati ang pag-atiman. O dito nato una nabati ang gitawag na panimalay. Mao nga sakit kayo sa atong kasangitan kasi nakian sa atong pagsunod sa Dios kung sila mismo ang mosalikway nato tungkol sa atong pagsunod sa Dios. Hello. Mao na pinakasakit sa atong pagsunod sa Ginoo. Kinsa pa to atong gihugma pag-alog mao pa to nga tao ang mabugog nato sa pagsunod sa Ginoo. Dili tanan malipay kung magbago ka. Dili tanan makasabot ganong ibiyaan mo na ang imong bisyo. Dili tanan makasabot ganong imong giundangan katong nga binuhatan mo kaniadto. Na nakapalipay unta ko sa ilang kinabuhi. Dili tanan makasabot. Mao nang gingon nga mahimo nimo usay ang kaaway. Ang sunod mismo sa imong panimalay kung isa ka sa imong higala. Ginoo, gusto ta kayo kung masunod nimo. Kung dili ko gusto nga magkapahin-pahin ang ako, ang pamilya. Mauna nga daghan kayo ang give up sila pagsunod sa Diyos. Inyong katapat padalin sa pagpangalagad sa iyo. Mateo 10:37, apan ang higugma sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw pa kay kanako, dili angay kanako. O ang nahigugma sa iyang mga anak, labaw pa kay kanako, dili angay kanako. Gusto nako kay ako masabtan, wala ningon. Sige na Jesu Cristo nga ayaw higugmaan ng pamilya. Dili ka na iya pasabot kay ang pamilya usa ka na kagasa o panalangin gikan kaniya. Ay ang gusto ipahibalo nga ang gasa nga atong nadawat gikan sa Dios kinahanglan dili mas labaw pa sa naghatag sa gasa. Salmo 127 verse 3, ang mga anak gasa o panalangin gikan sa Ginoo. Ay wala siya mayngon nga talikti ang imong mga anak. Hallelujah. Amen. Apan bisan pa nga adunay maayong gasa pero mas mahimong mas labing halangdon ang imong gasa kaysa sa Dios di ka na maayo. Amen. Diri nato nasabtan nga ang Dios gusto niya nga siya ang unang higugmaon. Diri nato nasabtan ang Dios gusto niya nga siya yun ang unang. Diri nasabtan nga siya yun ang gusto natong unang piligon. Sabi na sa itong mga pagdesisyon. Mga si Pablo ningon sa Filipos 3:7, kining tanan giisip ko kaniadto nga mahinungdanon. Apan karon kini walay kapuslangan tungod kay Kristo. Si Pablo ningon kaniadto kani mga butanga. Iya giisip kaniadto nga mga mahinungdanon pero sa pag-ailay niya kay Ginoong Jesucristo, kani mga tanan. Kaya mga nasinabi kanito mga walay pulos. Sa verse 8, sa Filipos 3, tinuod kayo nga ang tanan walay kapuslanan kung itambi sa akong pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kayo nga gisalipay ko ang tanan o kisip ko kini nga basura aron maato si Kristo. Iya yung pangalan, iya yung pilit sa Ginoo si Kristo. Dili ba inabot pa sa butang at kaniadto niya nga ang mga walay dili-dili. Iya nakita nga mas pililhon kaayo kung maangkon nimo sa Ginoong Jesucristo sa iyong kinabay, kaya sa mga butang ng mga nadyan. Hallelujah. Amen? Muna kung kinahanglan, isalikway ang tanan, iya dito. Basta maangkon lang niya sa Ginoong Jesucristo. Lingin nga daw na imong katapat, tingnan, kita kaya, andang punta mo sa likway sa tanan. Isalikway ang Diyos aron maangkon nato ang tanan. Mateo 10:37 atong pasarang pagbalik, Mateo 10:37. Apan ang nahigugma sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw pa kay kanako dili angay kanako. O ang nahigugma sa iyang mga anak labaw pa kay kanako dili angay kanako. Dili angay kanako. Grabe ning statement so tiyan mo sa Tinuod. Paminaw mo. Dili basta-basta nang mayong nga dili angay kanako. Wala pa siya moingon kung bakante la ka, pwede kang musunod ako. Wala pa siya moingon nga kung ako sa Domingo
kana kay man dito sa tabi sa mga ano sa mingo kana okay ko na pili ka mo sunod na wala mo siya mingo wala mo siya mingo nga ay sa pagkakaroon daghan pa makay kang giapas ayaw sa kasabot ko sa inyong kinabuhi ayaw sa kanan lang piso na lang yung utang kung ginanggang mo sunod ako ay wala maging ginuhan ang buong pasabot sa iyang mensahe kung sila lang ang imong concern dili ang Diyos ay dili ka ang ngayon sa kumatugan paminaw importante sa iyang gitawag si Abraham alang ang pag-atong-ato sa yuta ng gisaad sa Diyos wala pa yung mayon ng Ginoo ayaw sa adto at mga sa kayong ginikanan igulang na bayan na kung yung isa kung yan na lang siguro atong-ato sa yuta ng saad ka na nang wala na sila o gisod tayo na wala mo ibang ang ginawa na pag-relax lang pag wala na sige bulong nag-ato nakadito sa pang-isugo araw na yung atuan hallelujah amen pamina mo wala makapugong ang pamilya ni Abraham bisan si Abraham iya gituman ang sugo sa Diyos ato na mong basahon dili sa kitang tanan gitawag sa Diyos alang sa iyang buluhaton dili sa Matthew 28:19 ako lang basahon kung sa ato ninyo mga katawhan sa tanan nga dapit o gimuha ninyo sila nga ako mga Pinoy bautismohin ninyo sila sa kalan sa anak sa Espiritu Santo sa ato pa aduna kita yung mga buluhaton sa 20 tunuin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga ako gusto mo kanya hinumdumin ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan wala mayon ang Ginoo nga ayaw sa ninyo adtuin kung wala pa nahuman ang inyong mga anak sa pag-iskulan wala siya mingon unya na mo adto o ayahay na inyong kinabuhi ang gusto sa Diyos sa dihaan na dungog ninyo ang pulong buha ka tayo Genesis 12:1 unya ningon ang Ginoo kay Abraham biyay ang imong nasod ang imong kapalintihan ang imong panimalay sa imong amahan kung adto matod sa dapit nga ipakita mo kanimo biyay sa ato pa kung mutuman ka sa sugo sa Diyos aduna kay biyaan biyay isa na imong labunon biyay isa na imong ilan balik nila kung mahuman na ang gipabuhat sa Ginoo sa Ginoo pero paminaw mo dahil ang Abraham wala na gipabalikan amen nga sudyata mo dili po na gamay butang lang ang gibiyaan ni Abraham sa gibiyaan ni Abraham iyang nasod nga kaparintihan ang iyang pamilya okay raw ta nga mingon ang Diyos atong sa yuta nga akong ihatag mo ang Ginoo si Diyos go to do it land that I will show you sa ako pa ipakita sabi na mo ha lisod baya kayo sabton na biyaan ni mong pamilya ni mato ka ngadto sa yuta na wala pa niyong makita pero kay kung mutuman ka sa Ginoo mananggit ka sa mong pamilya ito ba nasabtan? mananggit ka ng atong ng pagdirit magdinilangkay man na magdinilangkay na magdinitsanay doon na may watong ka punto sa gusto mo sa Ginoo kaya wag mo ka kabalo kung bakit na magkaugili maginagsanay yun na maghinilakay kami nga ng Ginoo ayaw na mo imot yara ang mapa dara ang picture sa balay o mauli kadako sa yuta na imong mangkon puno na to og tanom wala na kay problema ato yan nanay bas dito sa gawas lisod kayo pero iyang gituman pero kita lahin na ang pagtuman mutuman ta pero naapay rason mo na pero tungos ko sa'yo ang rason mo ka tilit na din matuman mutuman ang gutunta ko Lord pero walay mo bantay sa akong iring sabi tao oy pamina mo simple lagi kayo na natin ka-istorya pero kaya akong ka-istorya doon kayo nang sa pagpangalaga sa Ginoo wala ka di ko mag-expect na lingon to siya na
Wala siya kasimba, kaya napatay si Jack Kiro. Wala ko kita siya Kiro, ano yung mga ibatriyan, yan si Kutong Yutasan ng Bog. Wala mga, grabe, tugay sa pagmanalangan. Pero wala napatay siya Kiro. Naman kay Jack Kiro, para may mamatay sa balay. Hebro, habang 11:8. Tungod sa pagtuo, Hebro 11:8. Tungod sa pagtuo, ituman ni Abraham ang isuki sa Diyos na muadto siya sa lugar na gisaad kaniya. Gibiyahan niya ang lugar bisan wala siya makaibalo kung asa kayon ang lugar na gisaad kaniya. Grabe ang iyang pagtuo. Iyang ituman bisan pa ang pagkato sa lugar na wala pa niya makita. Amen? Kita, paminaw ha, paminaw mo. Importante kayo eh. Kita, lisod kayo lang ng mutuman, bisa nasalot ng taas atong padunan. Ang kinapuli, ang inhalikan sa Diyos. Ang kalingkot pa yun, kaya natin pabuhat ang Diyos, pero wala mamputagi kayo Diyos sa Ginoo. Napagin pa ng langit. Genesis 12:2. Himuon ko ang imong mga kaliwat na usa ka bantugan nga hasod. Panalanginan ko ikaw mahiling batugan ng imong ngalan, pinagi ka nimo daghan ang makadawat sa panalangin. Sa verse 3, panalanginan ko ang nagapanalangin ka nimo, apan tugnuhon ko nagatugno ka nimo, pinagi ka nimo, panalanginan ko ang tanang katawhan sa kalibutan. Paminaw, ang imong responsibilidad mao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Ang responsibilidad sa Ginoo mao ang pagtuman sa iyang gisaad sa imong Ginoo. Batugan ako ang Ginoo. Mo makita ang gahong o mga panalangin sa Ginoo nga giandam sa Diyos sa imong pigatuloy. Hallelujah. Thank you, Lord. Balik ka sa 37 sa Matthew 10. Apat ang nahigugma sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw pa kay kanako, dili angay kanako. O ang nahigugma sa iyang mga anak, labaw kay kanako, dili angay kanako. God tested Abraham by commanding him to offer Isaac. Ang nahigugma sa iyang mga anak, mas labaw pa kanako, dili angay kanako. Paminaw mo, dili sa Genesis 22:1. Unyang isulayan sa Diyos si Abraham. Gitawag niya si Abraham o dito ba kiniunsa man. Sa verse 2, unyang mingon siya, dalaan imong buntong o pinalagang anak na si Isaac o pangadto kamo sa yuta sa Moria, tungas sa bukid nga akong itulog kanimo o ihalal ko siya kanako, ingon nga halal. Ganun, kini nga pagsulay, ambot ko nabay usa nato na makapasar aning pagsulay. Ipanagi sa Diyos ang butang nga atong higugma pag-ayo. Ipakita diri kung unsa ka importante ang pagtuman kaysa pagpipig sa mga butang halangdon nga naanak. Wala lang ni nagisgot hitungod kang Abraham na i-offer siya sa mangutan ako, aduna ba yung mga butang sa imong kinabuhi nga mas higugma nimo pag-ayo? Kung sa may Isaac sa imong kinabuhi ka. Kabilaw ang pinakalisod na pagsulay kung adunay pangayoon ang Diyos gikan nimo kanang butang nga imong higugma pag-ayo. Mao na pinakalisod. Kung sultihan mo sa tinuod kung sa may mga butang imong higugma pag-ayo, ang ato ang mga anak atong ginang higugma pag-ayo. Paminaw mo, gitabati sa Diyos kung unsa ka sakit, kung imong ihalat ang imong bugtong. Ang Diyos nga nagtawag kang Abraham, ihalat niyang bugtong anak mo sa Diyos nga naghalat siyang bugtong anak na si Ginoo Kristo alang sa atong kaluwasan. Hallelujah. Sa verse 8 sa Matthew 10, bisan kinsa nga dili mo sunod kanako kay mahadlok mamatay tungod kanako, inyong katapat pilihan ni kadto. Nagkalalong ang mensahe sa Diyos alang sa atong Ginoo. Nahimo nga ang pagtuo dili lang enough.
nga mutota kasi kinong Kristo usa ka Ginoo. Nagisgot usab kini nga kinahanglan mo sunod kita sa Dios nga atong gitukuhan. Lisod baya nga mituo pero wala musunod. Ato ka na sama sa ulan. Nagpipit kasi ng payong. Nasagod ka nga ang payong magka-cover enough na hindi ka mabasa sa ulan. Tapos manguta na ka, Lord, ganun nabasa ko sa ulan. Ingon anak ang pagtuo nga wala ibuhat. Wala ni mo kabrihan ang ibuhat. Ang pagtuo nga wala ibuhat sapa. Sa usa ka tampa na nagtuo ka nga makaayo sa imong sakit pero wala ni mo ina. Mahimo nimo ma-memorize ang tanang scripture sa Biblia, mahimo ka. Wala kay absent sa pagsimba o grabe ang imong pagambag o pagsayaw. Pero ang akong pangutana, imong pang gisunod ng Diyos sa imong kinabuhi. Si bisan kinsa nga dili mo sunod na. Daghan ay ang mituo sa Diyos pero wala isunod. Usaw na lang kaya i-persecute ka, prisuhot ka. Pamatyon pa mo ba? Ang butaw, makakita ka bang hata ka rin. Murag hiningaw na yun. Mateo 10:38, si bisan kinsa nga dili musod ka nako kay mahalok mamatay tungod ka nako, dili anay ka nako. Paminaw mo. Nagabasa lang ta sa kinabi ni Daniel. Ni sa pato Shadrach, Meshach at Abednego. Wala nila kompromiso nilang pagtuo aron dili sila mamatay. Ang si Hari nga ni si Nebukadnezar, iyang istoryahan si Shadrach, Meshach at Abednego ihulog sa horno ang dili mubawtaw ang dili muluhod sa isdataw. Pero kung sila giingon, kung maok ka na sa tuyo, luwagton kami sa Diyos o sa imong gamot. Sa batay ingon niya. Pero kung dili niluwason, ang higapon ni mulmo. Oy, grabe nga pagtuo. Ingon na pa mo sa inyong pagsunod sa Diyos. Ato lang basahan Daniel. Ano pa may tayo? Wala pahindog sa Daniel 3. Misingin ang ibalita kamong mga katauhan na nagalaylay nasod tribong pinulungan sa verse 5 sa Daniel 3. Mangluhod kamo, simbahan ninyo ang isatuwa, nagulawan nga ipatindog ni Haring Nebukadnezar. Inikadungog ninyo sa tingog sa budyo, flauta, yati, harpa, o kuban pang mga instrumento. Si Bisantin sa naging musimba, ikapay kita sa nagdilaat no. Sa verse 17 sa Daniel 3. Kung kamuman gayud ka na ang mahitabo, luwason kami sa Diyos na among galagaran. Huwag tubag nila siya kami siya ng Abednego, luwason kami sa Diyos, gamong galagaran gikan ni anang dagadilaap na hugno, o gikan sa imong mga kamot. So verse 18, apay kung dili na kami luwason, dili dapat kami mo alagad sa imong mga Diyos, o musiba sa estatwa na bulawan, nga imong ipatindog. Wala nila itong kompromiso ang ilang pagtuo. Sa verse 21 sa Daniel 3, kung sa gigapos sila o gilabay dito sa hugno, na nagasulod sa ilang mga turban o kumplito ng mga piste. Sa 32 tungod sa sugo sa hari nga painito pag-ayo ang hugno. Bisan ang mga sundalo na naglabay kanila na namatay tungod sa hilbihan kayo. Sa 24, adunay gibuhat ang Diyos tungod sa ilang pagtuo. Samtang nagtanaw si Haring Nebukadnezar, kalit lang nga nagatindog siya sa dakong katingala. Nangutan na siya sa iyang mga opisyal, dili ba tulong man kataong ginagapos sa atong gilabay sa kalayo? Dito ba sila, o mahal na hari? Mingon ang hari, tag-awa ninyo upat ang nakita ko na nagkakaulako sa kalayo, di na sila ginapos o wala sila maunsa. Ang usa kanila murag anghel. Mauna nga bisan unsa pa ang may tabos ni kinabuhi, basta kauban nila ninyo ang Diyos, dili jud mo maunsa. Kanang imong kinahuna karon ng mga problema. Mauna ang paagi ng mga experience ang bahong sa Diyos sa iyo. Isa na lang yung problema dito. Tuguti ang Ginoo mamuhat sa mga problema.
Bisa na mo sa inyong mga problema, ayaw yung mong undang sa inyong pagsunod sa inyo. Hindi mo katapat, ayaw yung undang sa inyong pagsunod sa inyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa verse 29 sa Matthew 10, ang magtinguha sa pagtibig sa iyang kinamit, mawala hinunili. Apan ang maghalat sa iyang kinamit tungkol sa iyang pagsunod kanako, makadawat sa kinamit na walay katapusan. Ang paghalat sa imong kinabuhi ngadto sa Dios o ang pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa pulhaton sa Ginoo. Hallelujah. Dili man ni sayon, sugyan ta mo dili sayon. Dili sayon ang matag panahon na binakod udto maglakas sa pagsangyaw sa pulhaton. Sayon ba na dili? Kabalo ko mo sayon, kabalo ko sayon kay kitang tanang karo ditang adto dito sa kadalanan sa harap pagsangyaw sa pulo sa Ginoo. So nakita na ako nga dili sayo kay bigla rin ang mamakay. Hello. Hindi na lang yung konsultiyata mo kitang-aw na sa Diyos ang iniibuang alangin. Hallelujah. Pamantan mo yung ikaw ang kabutang ko kung saan mga butang na itong dibuang inong nga sakripisyo alang sa Diyos. Ecclesiastes 1:2, walay kapuslanan, wala kay kapuslanan ang tanan. Ang tanan mong gihaguan, ang tanan walay kapuslanan. Yung katapat, ang tanan akong gihaguan, walay kapuslanan. Kabalo ko nga mata ko sa gusto man yun maghago. Amen? Maghago sa pagpagitan sa Diyos. Walay problema na sutiyan ka mo sa Pinoy. Pero kinahanglan, hatagan na itong panahon ang Diyos sa atong pinabuhi. Amen? Isa man din adlaw-adlaw naghago sa pagpangalagad sa inyo mga praise the Lord. Isa man din ang naghimo bagusan ay ikikan halas 8 hangtod alas 5. Monday to Friday. Napag-rin. Kung wala, mangutan ako. Kung sabay nakapaluyan mo sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Lisod po mo nga nga naluya ko sa akong pasunod sa Diyos. Domingo rin ta magkita. Nga, tuwa ka pag yung ka-oras. So may hagong anang kaka-oras na makapaluya mo. O na ingon ni Brother Pico. Wala yung tayo angay na magpaluya sa pagsunod sa Diyos. Kung sa kumpanya, maghago ka, magtrabaho ka, 8 hours a day, Monday to Friday, usahay na pa overtime. Usahay na pa yung Sabado. Tama ba? Pag-abot sa sulo, kulang bayad sa utang. Wala nagka-utang-utang pa kayo. Tapos dito tabang sa Ginoo, wala sa atong trabaho. Hello? Lisod kayo nga gusto ta mosunod sa Diyos, pero dito ta naghagok sa kalibutan. Pag-abot sa puluhaton sa Ginoo, giduka na ta. Ecclesiastes 1:3, unsay makuha sa tao sa iyang paghagok din sa kalibutan. Hello? Kung ang tanang gamit mong paghagok, nakasentro lang sa mga butang temporaryo, basit magbahay, kunya ka, kung nasayod ka na sa kamakuran, pero wala kaya kung kagibuhak, alam sa Ginoo. Mateo 6:26, unsa man ang makuha sa tao kung nangko niya ang tanang butang din sa kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi, wala kayo, kay wala kayo sa ikahatag ang mabawi niya ang iyang kinabuhi. Sama sa kuminom. Unsa may kapuslanan kung maangkol pa niyo ang tanang bahagi sa kalibutan, kung kalaglagan sa inyong tanan. O na nga ayaw ihatag ang tanan nimong panahon anong mga butang. Kayong pagtapat na, tagaan nyo lang ang panahon nito. Hallelujah. Laka ka na ito. Last na lang sa Roma 12:1. Roma 12:1, busa mga isol tungod sa kaluoy sa Diyos ka na ito. Nagahangin ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon isip buhin na halad. Alam sa Diyos, itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad niya, sumala sa iyang limutan. Mao kini ang gusto ng pagsimba sa Diyos. Pag-apili mo sa mga bulaton sa Ginoo, sama ra nga inyong ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ayun katapat, kinahanglan mo desisyon kita. Ayun katapat, kinahanglan mamuhat kita. Kinahanglan nga itong kinabay, mahimog yung mensahe na ito sa mga tao na wala makaila sa Diyos. Plaka ka na itong Ginoo. Amen? Ang ganyan sa pagtindog.
Batas na ako gamot. Pasalamati ang Ginoo sa iyong konsert. Pasalamati ang Ginoo sa iyong pulong iyong natulog na nagtudlog sa pagkinabuhi-sumpay sa pagkinabuhi sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay wala yung kanyang ipasagdan. Iyahan kang atiman para sa iyong pulong. Kaya usay naghanap kahit ang mga gipambuhat ba na atin akong tama, wala na sa pulong sa Diyos. Amen. Pero kinahanglan ang matakusan. Mudoon kita sa Ginoo. Amen. Pasalamat kayo Ginoo. Lord, pasalamat ko Diyos. Kami kapunta. Salamat, Lord, salamat ko sa kapagkasan ng iyang karoon. Ikaw magkapangalan, Lord God. Ang piling ko lang kinabuhi, Lord God. Lingkuna ko na pagtuo, Lord. Dila yung desisyonan mo musunod yung sinabi. Ano mo? Adlaw, Diyos. Disan pa na magpasal sa krus. Disan pa sa mga lain, mga problema, mga pagsulay. Pero tingin yung may dahil sa among pagsunod yung kanino. Lord, lingkuna, Lord God, ang matakusan. Lord, ipakita din o Diyos ang iyong gahong Lord. Salbara o Diyos ng mga problema. Hallelujah. Lord, ang nasa balatian, ayuha. Lord, ang nagtaluya o Diyos, dasiga. Hallelujah. Lord, salamat Lord sa pagkatusan niya karoon. Salamat Lord, at dito sa kami sa pagsimba. Sa pagtuboy o Diyos, ang tanang o Diyos, ang pinapasalamat. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Kapag ka na Thank you.